Ako si Carlo. Pio, pero hindi manloloko. Una pa lang sasabihin ko na sa inyo, mas kilala nga pala ako sa pangalang Carl. Dahil yun ang pinansag ko sa sarili ko simula nung nag-training ako dito sa aking trabaho. Hindi ko rin alam kung bakit yun ang pinili kong pangalan. Basta gusto ko lang. Gusto ko lang. Para sa akin kasi, napakasarap sa tenga at kinatawag kang Carl. Hindi sa pangalan mo dati, sa pangalan mo kung ano ka. Yung pangalan na bago, para sa pagbabago. Ayoko na kasi gamitin yung palayaw ko. Alam niyo kung bakit? Yung palayaw ko kasi, marami ng gulong pinasok yun. Marami ng problemang dinala yun. Puro sakit sa ulo sa magulang ko simula nung daladala ko yung palayaw na yun. Yung nanay ko, nandyan lang yung palagi at sumasaklolo sa akin pag napapatrobol ako. Yung palayaw ko na kasi na yun, gamit na yun lalo na sa barangay. Inaamin ko, sakit sa ulo talaga ako dati. Pero ngayon, syempre, gusto ko na magbago. At nagsisimula pangalan po dito ang kwento ko. Ako si Carlo. Ako si Carlo na matigas ang ulo. Ganito kasi yon. Nag-aaral pa ako ng high school. Tandang-tanda ko pero hindi ko makakalimutan. Noong first year high school ako, medyo okay pa ako. Makulit nga lang. Ang hilig ko dati ng sayaw. Nanalo pa nga ako nun sa pinagbuhatan high school ng Harlem Dance Contest. Mga kalaban ko nung third year tsaka fourth year. O diba? Tapos first year lang ako. Hanggang sa, yun na nga, natuto na nga ako mapabarkada. Dati kasi, matino pa ako sa pag-aaral nun. Talagang aral bahay lang ako. Dahil sa impluensya ng barkada, napapasama ako. Pero hindi ko naman sinisisi dito sa kwento ko yung mga barkada ko noon. Dahil ginusto ko yun. Ako ang may kagustuhan nun. Nagpapasalamat pa nga ako dahil nakilala ko sila. Dahil naging parte sila ng buhay at pagkatao ko. Simula kasi nung nagkakaroon na ng problema sa parte ng mga magulang ko, doon na nag-umpisa ang lahat. Madalas na silang hindi magkasundo sa isa't isa at madalas na silang nagtatalo. Yung tatay ko kasi madalas na mainit ang ulo sa nanay ko. Hindi ko naman alam kung bakit at ano sinimula ng kwento. At simula nun, yung tatay ko lagi nang umiinom ng alak. Yung tatay ko lasinggero na. Tapos pag nalalasing, sa amin na imbagsak mang init ng ulo. Lalong-lalo na sa nanay ko. Siyempre, kasama na ako dun. Nauuwi na sila sa sakitan na hindi dapat mangyari, diba? Kaya dati kapag uuwi yung tatay ko, nagtatago na lang kami at kung san-san kami pumupunta para lang makalayo sa kanya. Kapag kasi naabutan kami nun sa bahay, matik na naman. Kung hindi ay nanay ko pupunteriyahin, ako. Kasi yung kuya ko niyan, ng mga panahon na yan, nagtitinda pa yan ng baboy at hindi yun umuwi sa amin. Bali, ako na lang yung tumatayong lalaki sa mga kapatid ko. Kasi mga babae, mga kapatid ko, maliliit pa ng mga panahon na yun. Yung bunsong kapatid ko, lalaki yun, pero maliit pa ng mga panahon na yun. Hindi ko alam kung bakit ako yung punteriya ng tatay ko pag hindi niya nakikita yung nanay ko. Dahil siguro nakikita ng tatay ko yung mukha niya sa akin. Magkamukha kasi kami ng tatay ko at marami na rin nagsasabi nun. Kaya simula nun, na-triggered talaga akong bumarkada na lang. Para maiwasan ko yung problema sa magulang ko. Yung problema sa bahay, maiwasan ko. Madala ko sa mga barkada ko yung mga problema ko. Kasi hindi ka na makapaglalabasan ng samahan ng loob ng mga magulang at kapatid ko eh. Kundi naglalabas ako ng samahan ng loob doon sa mga barkada ko. Kahit papano gumagaan yung pakaramdam ko kapag nagsasabi ako ng mga problema ko sa mga barkada ko, ha? Ang mga panahon na yun, doon ako natutong manigarilyo, uminom ng alak, at kung ano-ano pang bisyo. Pero hindi ko napasukan yung pag-a-addict. Hindi ko talaga pinasok yun dahil alam ko sa sarili ko na mali yung gagawin ko. At doon na ako natutong lumaban, sumagot sa mga magulang ko, lalong-lalo na sa tatay ko. At tapos na nga ako noon sa mga masayang araw. At natapos na rin ako sa pag-first year high school ko noon. Bali, second year high school ako, doon ko nalaman lahat. At doon ko natutunan yung mga bagay na hindi ko dapat matutunan. Dito na ako nagloko sa pag-aaral ko. At dito ako natutong mag-over the bakod sa eskwelahan. Para lang lumakwatsa kasama ng barkada. Siyempre, hindi yun alam ng mga magulang ko. At sarili ko na rin diskarte kung paano yun malalaman ng magulang ko. One time man, nag-guidance ako dahil nahuli pa nga ako sa pagkakating. Nakikipag-away lang kasi ako sa labas na eskwelahan noon. At doon na nga nalaman ng nanay ko yung mga pinaggagawa ako sa eskwelahan. Yung nanay ko lang kasi sumasaplolo sa akin kapag nakakagawa ako ng problema. Yung tatay ko kasi nakakatakot yun. Stricto yun pagdating sa mga ganyang problema. Yung nanay ko naman, maglilihim yan sa tatay ko kung ano yung pinaggagawa ko, bakit siya napatawag sa eskwelahan ko. Siyempre, dala ng takot at
pagtatanggol sa akin ng nanay ko. At nadamay sa mga init ng ulo ng tatay ko. Ganun kasi yung nanay ko sa amin at wala akong masasabi sa nanay ko, hindi napakabait nun. Nililihim ng lahat sa tatay ko para lang hindi kami pagalitan. Hanggang sa huminto na nga lang ako sa pag-aaral nun dahil wala naman nangyayari. Kundi puro sakit lang ng ulo binibigay ko sa nanay ko. Sayang lang yung pinababaon sa akin. At simula nung huminto ako sa pag-aaral ng second year high school ako, may bago na naman ako na barkada, na tropa. At bago ko nga ikwento yung mga bago ko nakilala na tropa, hanggang dito na lang muna. See you for the part 2 ng ating kwento. Para habang abamba.